Kristo makapagliligtas, di ba? Galatians 3:21, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang sukat mo kapagliligtas ay tunay ng dahil sa kautusan. Wala kang binigay. Mas mahalaga po ang anak kaysa doon sa kautusan. Sinira nga ni Moises yun eh. Bakit sinira ni Moises? O hindi ba, nang ibinalibag na yun? Ang pumatake agad kay Moises ay galing. Nakita niya eh, nagsasayawan dun yung mga iniwanan nilang mga ano, di ba? Nagalit, anong ginawa niya? Binagtiti. O ano ang ginawa? Binagsak mo. Binuhin mo, siya pumunto, si binagsak. O, pagtaos tayo naman, ingat na ingat tayo nun. Si Moses pa, hindi niya iningatan yun, binato pa nga niya eh. O. Yan yung logic dun, oh. Sige nga, sige, yung sentido ko muna lang. Kung si Moses, binato niya, tapos tayo, dinadakila pa natin siyang putos. Isa pong halimbawa yun. Na kung paano binato ni Moses yung kautusan, ganoon din natin ibato yun. Hindi natin kailangan yun. Ang kailangan po natin si Kristo para mapatawad tayo doon sa 10 utos na nagawa natin kasalanan. Kaya nga ang kasalanan na sa sanglibutan bago dumating sa 10 utos, ay ibig sabihin, ang kasalanan masasama na ang tao. Puro kasamaan ng ginagawa, dumating sa 10 utos ngayon. Ano sinabi? Naranasan ng lahat ang tao ang kamatayan. Bakit? Puro kasamaan kasi. Kaya pagkakilala ngayon ang kasalanan niya, nung dumating ngayon ng utos, doon ngayon natigil ang kasamaan. Pero, ano nang kalagayan ng tao nun? Patay na. Patay na. Kahit hindi mo pang patiwalit yung 10 utos na yun, hindi ka mabubuhay. Efeso 2. Balikan natin ang Efeso. Uno, at kayo'y binuhay niya ng kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Bibigyan nyo? Sino bumuhay sa atin? Kristo. Ang Panginoon. Bakit tayo binuhay? Patay na tayo dahil sa ating mga pagsalansang at sa ating mga kasalanan. Tapos kakailangan mo pa yung kautusan? Ang kailangan po ng tao, si Kristo. Dapat lang, para naman matanggap ka ni Kristo, dapat kang magsisi ka doon sa mga kasalanan mo. Ano may kasalanan ng tao? Ayun, yung 10 utos, o dyan ka nagkasaga, o. Hindi ka nga pumapatay. Nangangalunya ka naman. Hindi ka nga nangangalunya, hindi ka nga pumapatay. Magnanakaw ka naman. Di ba? Hindi ka nga pumapatay, hindi ka nga nangangalunya, hindi ka nga nagnanakaw. Gumagawa ka naman ng Diyos-Diyosan. Mga 10 utos yan. Kaya nga pagkakilala ng kasalanan, pagsisihan po natin yan. At pagkatapos, sumampalataya tayo kay Kristo na siya, sa pamamagitan niya, makakalakad tayo ng panibagong pamumuhay.